Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, inuntog-untog na nila ako sa CR. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag, minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila Pero po. walang sweldo. Wala po. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit ng election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi Hindi po. wala na kayong lakas. Opo. Anong LB, sinabihan ba kayo ng amo nyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako di na po ako nakakakita. Magandang araw mga kaibigan. Ito, napakalungkot na pangyayari. Ang isang kasambahay na humarap sa hearing sa Senado kanina, si Ginang LB Vergara, kawawa, minamaltrato ng kanyang amo, 7 taon na walang ibinigay na sweldo, nabulag ang kanyang mata dahil pinagsusuntok ng kanyang amo, nabungi ang kanyang mga ngipin, at minamartilyo pa ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Ay, mabuti na lang at may mga ganitong hearing sa Senado man o Kongreso. Ayun, nalalaman natin ang pangyayari at napapabilis ang tulong na dapat mapunta sa mga nabibiktima. Okay. So, nangyari ito sa Mindoro. Yung amo, ito ang gagalit ng mga senador dahil yung amo hindi nagpakita. Pamilya ng Jerry Ruiz, asawa niya, mga anak niya, hindi nagpakita sa Senate hearing, nagpadala lang ng sulat na kung hindi maka-attend dahil may medical condition sila, kailang hindi tinanggap ng Senado at inisyuhan na ng coercive summon. So may panibagong hearing, dapat magpakita itong mga amo na ito. So subaybayan po natin ito kasi kawawa talaga itong biktima. Panoorin nyo itong portion nito, yung hearing kung saan isinalaysay ni Ginang LB Vergara ang kanyang masakit na karanasan sa kanyang mga amo. Ang sabi niya po sa akin ng amo ko, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapachikap kita sa Batangas. Pina-check up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid nyo. Opo. Paano nalaman ng kapatid nyo na nandun na kayo? Gumawa po ng paraan po yung katulong Yung sa bahay ng anak. para makontak yung kapatid nyo. Noon Opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Nagpa-check up, hindi pa rin. Hindi pa po, hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita sa Batangas Medical Center? Sino ho pwede? Doktor Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni Manang LB? Sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sang-ayon sa inyong pag-check up. Nagka-check up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita niyo po? Good morning po, Mr. Chair. Upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., the patient came in the ER, and then with the complaint of domestic abuse. Time of incident is unknown, date of incident is unknown, place of incident is unknown. Upon physical assessment po, sir, there were multiple healed facial scars, cauliflower ear na bilateral, multiple healed neck scars, multiple healed scars on the upper extremities, and multiple healed scars on the bilateral legs po, sir. So ang ibig sabihin, minaltrato.
On the case of the patient, sir, we can't corroborate if it is because of ano po, sir, of abuser. Pero those were our findings po, sir. Na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon initial assessment po, sir, is physical exam lang po, sir. The patient came in for ano lang po, medical legal assessment lang po, sir. May nabasa ako lubog ang shoulders. Sa ano po, sir, sa Ikaw ba, sir, ang nag-examine? on the initial assessment po, sir, on June Ikaw- 29 Ikaw ang nandun sa ER. ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination. Sa mata. Happened last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon? Sino po yon? Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Opo, Honor. magandang Yes po. umaga. We saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Opo. Yes po, So, Your Honor. August 15, bago Yes. lang. So, yung dalawang mata, Last week po. lagot ang retina, Actually, may Your Honor, trauma. yes po, yung left eye po niya, thysis bulbae na po, no? May Wala, sabihin nun sa shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. dahil po sa Pwede po, natural po yun o may may mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din ano ba ibig sabihin ng trauma? Pinupok? Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Ano ho nauna nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho nawalan kayo ng paningin? Tinusok? Hindi Pinukpok? po, suntok-suntok po. Mr. Chair, Senator Estrada. Doctora, is there Yes. still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga, no? Yung left eye niya. Sa right may pag-asa pa. Yung right, sir, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, madami po siyang kailangan gawin, but actually, sir, we explained din to the patient na poor prognosis na po talaga. For prognosis. Maliit na lang po yung chance na makakita siya. Sa, Maliit lang po, sir. Opo. Ophthalmologist ka. Opo, Your Honor. Ano, kailan operahan? Ganon? Ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will reevaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sa right Are you eye. ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes po, Your Honor. Sa anong hospital ka? Batangas Medical Center po, Your Honor. you have done this before. Yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the cornea, no, maga na din talaga siya. So, yung mismong parang kristal ng mata niya, maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever kung ano yung mas magandang plan for her, alisin yung cataract, if we can put a lens ba or hindi na po, depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya. So baka pag inalis namin, Your Honor, yung lens niya, magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya, mag-shrink na din yung right eye. As of now, Your Honor, yung right eye po niya, light perception na lang, ilaw na lang po talaga. So halos wala na rin po siyang makita, Your Honor. Pwede ba sa PGH yan? Pwede po, Your Honor. Mas complete po sila doon, Your Honor. Manang LB, payag kayo. Sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo. Ayun. Kahit saan po, basta lang po magaling po mata ko. Gusto ko lang po makakakita. Di ba, Aling LV, di ba, nagkausap tayo doon sa programa, doon sa aking show sa Facebook. Opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Na sa PGH, Opo. sasagutin na namin ni Senator Raffy at ni Senator Tolentino yung pagpapagamot ninyo. Opo. Ha? Salamat po. Magbalik lang ang inyong paningin. Opo. Salamat po sa Sige, inyo. wala na kayo intindihin sa gastos, basta pa-opera namin kayo kung sakasakali kailangan kayo operahan. Opo. Salamat po.
balik ako kay doktora. Yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung lungs, kung ano man, puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, were this given to the police? Ay, hindi pa po. Wala pa. Nasa records po kasi yan. Oo. So they have to request for it. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kusaban na bungi siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay? Hindi po makikita yun kasi ang ano po, kulang na po ngipin niya, yung iba po may basag po. Anong LB, paano ho nawala yung mga ngipin nyo? Sa pagsuntok po, suntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa Hindi po, sununtok talaga po. sumuntok? Yung pong babae. Babae, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si Dati Franz. Hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tinatakot po niya ako Binubugbog po lagi ako. totoo ba yun? Pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, inuutusan lang po. Ikaw nang bahala dyan, kaya TLB mo, sabi po ganun. Pinabubugbog din kayo sa iba. Opo, Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. hindi na po. Kasi Hindi wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ho kayo doon? Pag, minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Ilang beses kayo pakainin sa isang araw? 3 po. Tira-tira nila. Opo, pag tira-tira nila Pero po. walang sweldo. Wala po. Ito, may litrato rito. Nakain ka, oh. Sa labas. So, ito ba yung bahay nila, o saan to? Dito po sa atin po. Sa bahay na ng ate mo. Itong nakakain ka na maayos dito. Opo. Oho. Mr. Chair, Senator Tulfo. babalikan ko na itong si Miss Palabay, Sarena Palabay. Totoo ba, Chairman, gusto mo magtistigo laban kay Sergeant Palabay? Totoo ba? Wala po sir, dahil yun lang naman po Hindi, kasi meron dito, binigyan ako ng information na willing ka raw magtistigo against Sergeant Palabay para masibak na serbisyo. Hindi po, hindi ko naman po alam yung kanilang komunikasyon po bilang polis po at saka po ni Jerry. Okay, sabi kasi ng lawyer, tama? Si Attorney Gambol. Your Honor, please, I have no knowledge of such fact, Your Honor, to be Ano? honest and candid. You have? I don't know that the barangay chairman will testify against the police officer, but I received information that the barangay chairman will testify against the Ruiz. If the information is correct, I don't know if it is correct Okay, or not. willing ka mag-testify against the Ruiz? Ano yung testimonyang ibibigay mo laban sa mga Ruiz? Ang dahil po dun po sa mga lumabas na mga katulong niya na ngayon lang po nagsusumbong, dun po lang namin nalaman na talagang ganun po ang Bakit ginagawa mga? niya. Bakit mga? Ano ibig sabihin ng mga? Marami pa? Marami po kasing lumabas na mga laging kasambahay niya na ganun po ang ginagawa niya talaga kay Nanay LB. So, ibig sabihin doon sa testimonya mo laban sa mga Ruiz ay itong mga Ruiz ay talagang nagmamaltrato ng mga kasambahay. Doon po sa mga huling lumabas po na mga... Huwag nang ganon, yes o no lang, di ba? Opo. Okay. At meron ka mga ebidensya para magpapatunay, syempre magtitestimonya ka, di ba? Magtitisigo ka, dapat may mga ebidensya ka, lalo ka barangay chairman ka at may mga blatter kayo. So gagamitin mo yung mga blatter mo para patunay na talaga itong mga Ruiz ay nagmamaltrato ng mga kasambahay, tama? Yun po, Mr. Senator, yun po mga lumabas na tao ngayon na handa po silang magpatunay na ganun po ang ginagawa nila kay Ate LB. Marami pa po kasing nagsasalita ngayon na ngayon lang po lumabas nung... So naniniwala ka na itong mga Ruiz ay talaga nagmamaltrato ng mga kasambahay at si Ma'am LB ay matagal na minamaltrato nitong amo. So willing ka mag-testify dyan? Naniniwala na ako sir kasi nga po marami na pong nagsumbong ngayon sa amin na ganun po ang ginagawa nila.
So marami na, pero nung una, hindi ka naniniwala. Nung si Ma'am LB lang nagsumbong, hindi ka pa naniniwala hanggat may dumating pa mga iba. Hindi naman sir, kasi nga po hindi ko naman po talaga totoong kilala si Nanay LB. Kasi po nga, ang alam ko po, yung siya po ay taong grasa na dumating po sa amin. Kaya po ang una kong hakbang nga po ay pinalilinis ko po. Alam mo, kaya na high blood si ano sa'yo si Senator Padilla. Okay, babakapang ko yung tanong niya, di ba, pag pupunta sa barangay, yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon na pag-usapin at alamin yung sasabihin ng both sides. So pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So ibig sabihin, hindi mo ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nanay LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla ni Senator Padilla na dapat yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat. Kasi po nga, marami... Sigo laban sa mga Ruiz. Na Opo. para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nanay LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na. Dahil nga sa pagiging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok pa tinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang po ang Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Oh. Tugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pamedical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa, marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibhasa, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka mapandait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, siniswelduhan ka para dyan. Lahat ng magreklamo,
Tatuin mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo. Hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Bakit ka kinasuhan? Kasi siguro matatanong din natin si Chief of Police. Ito ba ay nakarating sa Mamburao Police Station? Nakialam ba si Ma'am Lisa? Ano ba, bakit nakasuhan? Tama yung tanong ni Senator Tulfo. You can answer, Ma'am Lisa. Yun po, Sir, Your Honor. Bali po nalaman ko lang po na kinasuhan po ko through doon po sa news. Bakit po? May kinampihan kayo? May kamag-anak nyo daw yung Ruiz? Ganun ba? Hindi ko po kamag-anak si Mr. and Jerry Ruiz and Mrs. Franz Ruiz, Your Honor. Ano nyo po? Kumare? Hindi rin, sir. Teka, pero bakit ka kinasuhan? Hindi mo alam kung bakit ka kinasuhan. Siyempre, nakalagay doon sa complaint sheet kung bakit ka kinasuhan. Yun nga po, sir, yung nakita ko sa news at nabasa po nung una sa social media na allegedly police officer Lisa, walang buong pangalan ko po, Your Honor. Ma'am Lisa, tama. Yes. Sabi rito, dinuro niya ako, tinaasan pa niya ako ng boses. Sabi niya, kapag inulit ko pa yan, dadamputin talaga kita. Sabi sa akin na matabang babae na si Ma'am Lisa. Your Honor, yung And it fits the description. Your Honor, hindi ko po siya nakakausap. Bali, nakita ko lang po si LB noong before pandemic po na nag-conduct po kami ng mobile patrolling. Sakto po yung sa tindahan po ni Mr. Ruiz ay may gasolinahan po, Your Honor. Noong nagpapagasolina po kami ng mobile, bumaba po ako ng mobile para bumili po ng prutas. Ngayon, sabi po ni Mrs. Franz, kiluhan ng prutas po, bumibili po ako ng ubas. Ngayon po, bigyan po ng 1 kilo si Ma'am Lisa. Sinabi po doon sa mga tendera. Ngayon po, pagbayad ko po, dahil tapos na po kami magasolina ng mobil, sumakay na po ako. Doon ko po nakita si LB na nakaupo po doon sa may tabi ng freezer. Okay. So bakit siya mag-akusa sa iyo nito na nanduro ka sa kanya, nanakot, kung hindi naman pala totoo? Ano pong motibo sa palagay mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kung siya po ay tinakot ko dun sa tindahan, yun po ay palengke. Open po yung... Kaya nga sa dinami-daming police, may mapayat, may matangkad, may maliit, it fits your description, at ikaw ang sinabi niya na tinakot mo siya. Bakit nga? Siyempre, merong dahilan. Yun At po. kung nagsisinungaling siya, may dahilan din. Bakit siya magsinungaling? O sige, kumukontra ka doon sa sinabi niya. Ano ang dahilan kung bakit siya magsisinungaling laban sa iyo? Hindi ko po alam, Your Honor. Wala, di ba? Wala siyang dahilan. So, ibig sabihin, nagsasabi siyang totoo. Kasi po ako po ay ano lang po. Maliban na lang kung kayo ay nagbanggaan noon, may alitan kayo, nainggit siya sa iyo, things like that. Pero ikaw na mismo sabi, hindi mo alam. So walang dahilan para gagawa-gawa siya ng story against you. That means she's telling the truth. Kasi po, Your Honor, At kasi the same time, hindi ka naman, siguro yung mga superior mo, hindi naman basta-basta kang itatransfer kung wala silang nakitang basihan for that transfer. Sino po nag-transfer sa kanya? yung provincial director po Oh. namin. Okay, kayo po yung provincial director, Colonel. So what was the basis for your decision to transfer Sergeant Palabay from point A to point B? So she was transferred, sir, para magkakanda kami ng investigation para hindi niya mahamper yung investigation doon sa Mamburao, sir. Pero meron kayong paniwala. Kaya nga, meron probable cause sa tingin ninyo na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB kaya transfer nyo. Kasi kung wala kayo nakita probable cause na talagang nagsasabing totoo si Ma'am LB, pwedeng steady muna siya, status quo doon sa kanyang situation, right?
Pwede yan, sir. Pero sa akin kasi, sir, para maging partial yung investigation doon, ililipat ko muna, sir, dito sa Occidental Mindoro PPO. Exactly, because you believe in her accusation. Because if you don't believe in her accusation, regardless, steady mo na siya kasi baka gumagawa-gawa ng istorya. Tama? Pwede rin yun, sir. Kailangan ang kuan ko nga, sir, isililipat ko lang muna sa PPO para Okay, yes, nilipat. Ngayon may nasempa ng kaso, nasa korte na ata. Tama? Wala pa po ako nare-receive, Your Honor, na subpoena to answer the allegation Colonel. of LB. May kaso na ba sa korte? Wala pa pong nakarating sa amin, sir. Sa piskal? Di ba nasa piskal na raw eh? Hindi ka ba nakatanggap sa pina from the As piskal? of today, Your Honor, wala pa po ako nare-receive na subpoena para po sagutin yung allegation Abay, po. bilis-bilisan mo, tinuturuan na kita rito dahil kapag hindi mo nasagot yung sa piskal, baka mawawaran ka. Wala pa po ako nare-receive. Well, kaya nga, puntahan mo ng piskal. Ito, tinutulungan na kita. Dahil kung nakapagpadala sa inang sapina, baka mamaya sa maling address na ipadala, hindi ka na nagkaroon ng pagkakataon para sumagot, baka bigla ka mawarat, mahuli ka na lang. Nagets mo? Yes, Your Honor. Then you have to contact the fiscal's office. Yes, Your Honor. Okay. So, last na question na lamang. Senator Tulfo, I think For the record, Mr. Chairman, Senator Tolpo, the one who charged by LB is only named Lisa. He did not know the identity, the whole name and everything. She did not know. But when news came out, the police officer Lisa identified herself as the person referred to by LB in her sinumpang salaysay. And in fact, she was asked by a reporter what is the physical condition of Lisa, the police officer that you mentioned, and she physically fit with the description mentioned by LB. Okay. Pwedeng pakiulit-ulit for the record. For the record, Galing kay ma'am, gusto ko manggagaling kay ma'am. Manang LB. Ma'am LB, paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Ganito po yun. Nung punta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo, sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha, dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung mas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa na kung saan doon po ako nagbabayad. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa'yo. Ano pakukuha niya? Kasi po sa Mamburo Occidental Mindoro, Your Honor, kilala po ako doon na police po. 21 years na po akong assigned. Ngayon po, Regardless, that's irrelevant. hindi ko po malaman ang dahilan, Your Honor. Aling LV, maiba naman. Paano kayo nakapunta sa Batangas? Yun nga po, nung sabi po nung amo kong babae, LB, ayusin mo ang gamit mo at ihatid muna kita sa Batangas. Paano kayo, ano sinakan nyo? Balita ko sumakay raw kayo sa truck ng sibuyas. Totoo ba yun? Opo, totoo po yun. Sino nagsakay sa inyo sa truck ng sibuyas? Yung pong amo kong babae, pinasakay po ako doon. Ikaw lang mag-isa? May kasama po ako, dalawang lalaki. Bakit sa truck kayo ng sibuyas sinakay? Wala daw po akong ticket kasi parang libre, para daw po libre po ako. Tapos nagroro.
Tapos sinakay sa Roro, yung truck ng sibuyas. Opo, Para sir. wala ng pamasahe. Pamasahe na lang ng truck. Ang Opo. ano. Ganun ba? Sakay siya sa truck na sibuyas na walang bayad yung pasahero? Doon lang sa loob ng truck? The truck, Mr. Senator, the truck will be loaded at the Roro Yes. cell. Then in going to Batangas, Yes. so if you So kung may... Oh, Lilinisin na lang yan mamaya. Sige, huwag nyo na ano yan. okay. kasi there are certain passengers which are not free if they are with So, ibig sabihin, pag sinakay yung truck doon sa Roro at may kasamang tao, yung tao libre na sa pamasahe? it is possible. I believe 3 persons are free if you are on okay. a truck loading the vessel. So, ilan kayo sumakay, Aling LV, sa truck ng sibuyas? Kasama, para pong 5 po kami. Kasi 5? po yung driver. Di ba sikip kayo rin dahil panay sibuyas yung katabi ninyo niyan? Opo, puro sibuyas po. Gaano katagal yung biyahe? Mga para pong 3. 3 oras. Opo. Dusa. So, nagdusa kayo ron? Opo. Di wag daw po bumaba. Lumipat sa kabilang room. Ako rin. Ito lang suggestion ko, maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isasuggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling ma-memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, mapoproteksyon na natin yung ating mga pobreng kasambahay na palagi nasasaktan. Kasi time and time again, nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na si kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw. Napabaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay, in some cases, atras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed. And I will file a bill na this time, kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay, and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mapang-aping mga amo. Salamat, Mr. Chair. As thank you, Senator Tulfo. As the principal author of the Batas Kasambay, I'm open to revisit the Batas Kasambay and to provide some amendments if you wish. And I will also include that in the agenda on August 29 during the Committee on Labor hearing. Thank you, Mr. Chair.